Maghiwalay na tayo, Roma. Ano bang sinasabi mo, Terence? Kailangan ko ba talagang ulitin pa ang sinabi ko? Naiinis na tura nito. Maayos naman tayo, di ba? Mahal mo ako at mahal kita. Kaya bakit bigla ka nagsasalita ng ganyan? May mali ba akong nagawa? May mabigat ka bang problema? Hindi na kita mahal. Hindi ako naniniwala. Iling niya. Nakakasawa ka na, Roma. Napaka-boring mo. Nagsisisi ako na ipaglaban pa kita sa mga magulang ko noon. Isa kang basura at dumi na nakakasira sa pangalan ng pamilya namin. Huwag kang magsalita ng ganyan. Bakit? Totoo naman, hindi ba? Galing ka lang sa basura. Tama na, please. No! Pakinggan mo ang mga sasabihin ko dahil matagal ko nang kinikimkim ang lahat ng ito. Hindi naman talaga kita mahal, Roma. Dahil para sa akin ay isa ka lang para usan, bayaran. Hindi na natuloy pa ni Terence ang kanyang sasabihin dahil lumagapak na ang palad ni Roma sa kanyang pisngi. Agad ding nagulat si Roma sa kanyang nagawa. I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Leave! Dumadagundong na sigaw nito na naging dahilan ng labis na panginginig ni Roma. Ayusin natin to, Terence, please. Bago pa man muling makapagsalita si Terence, ay may pumasok na babae sa kanilang bahay. May daladala itong malaking maleta. Oh, hindi pa rin pala siya nakakaalis, babe. Anong ibig sabihin nito, Terence? Anong ginagawa ni Rhea dito? Wala ka na bang natitirang hiya sa sarili mo? Sinusuka ka na ng lalaki pero hito ka nagmamakaawa pa rin? Hindi ikaw ang kausap ko, bitch. Mabilis na napahinto sa pagsasalita si Roma dahil sa nararamdaman niyang pagtama ng malaking palad sa kanyang pisngi. At laking gulat niya nang makitang si Terence ang sumampal sa kanya. Terence? Umalis ka na rito, Roma. Now! Buti nga sa'yo. Nanunubig ang matang pinagmasdan ni Roma ang nakalingkis na kamay ng babae sa braso ng lalaki. Mag-usap muna tayo, please. Terence. Nabuhayan ng loob si Roma matapos makita na palapit sa kanya ang lalaki. Subalit agad din nawasak ang pag-asang iyon matapos mapagtanto na kinakaladkad na siya nito palabas ng bahay. Wag na wag ka nang babalik dito! Nakasalampak sa labas ng gate si Roma habang patuloy na tinatawag ang pangalan ng lalaki. Terence! Pakiusap, mag-usap naman tayo! Patuloy ang pagkatok niya sa pinto. Subalit kahit anong sigaw pa, ang gawin niya ay hindi na siya pinagbuksan ng lalaki. Napahawak na lamang siya sa kanyang ulo habang naguguluhan sa mga nangyayari sa kanila ni Terence ngayon. Hindi siya lubos makapaniwala na magagawa sa kanya ito ng lalaki. Samot-saring emosyon ang nararamdaman niya at kasabay nito ay ang pagbuhos din ng malakas na ulan at tila nakikisimpatya sa pinagdadaanan niya ngayon. Nanghihina siyang napadaos-daos sa kitinatayuan niya habang mahigpit na niyayakap ang sarili. Tumatagos na ang lamig sa kanyang kalamnan kaya naman ay makikita na ang panginginig niya. Roma? Nagulat siya na nag-angat ng tingin sa tumawag sa kanya. Miko, nangihinang wika niya. Dali-dali namang bumaba sa kanyang sasakyan ang lalaki at agad siyang nilapitan. Umupo ito sa harapan niya. Bakit ka nandito sa labas? Nasaan si Terence? Tanging iling at hikbi lamang ang naisagot niya sa lalaki. Malakas ang buhos ng ulan. Kaya halika na sa kotse na tayo mag-usap. Yaya nito at marahan siyang inalalayan papasok dito. Now tell me, ano bang nangyari? Nagkaroon lang kami ng misunderstanding ni Terence. Nasaan siya? Nasa loob ba? Gusto mo kausapin ko? Wag. Wag na muna siguro, Miko. Kailangan namin ng panahon para mag-isip. Kaya mas makakabuting wag na muna kami mag-usap ngayon. Pagsisinungaling niya sa lalaki. May matutuluyan ka ba? Gusto mo sa kondo ka na muna? May vacant room ako doon. Naku, wag na. Kung pwede, pakihatid na lang ako sa bahay namin.
Kung ayos lang at kung wala ka namang gagawin. Walang problema sa akin, Roma. Sabi ko naman sa'yo, lagi akong nandito para tulungan ka. Malumanay na wika nito at makahulugang tumingin sa kanya. Tara na. Gusto ko na rin kasing magpahinga. Alam mo naman ang bahay namin, di ba? Oo, huwag ka mag-alala. Matulog ka na muna habang nagmamaneho ako. Dahil medyo malayo pa naman. Salamat. Ramdaman niya ang pagod, subalit hindi pa rin siya dinadalaw ng antok habang nasa biyahe. Bagkus ay malalim pa rin ang tinatakbo ng kanyang isipan dahil sa nangyari kanina lamang. Dito na lang ako, Miko. Salamat. Nanghihinang saad niya. Hindi na niya hinintay pa ang sasabihin sana ni Miko dahil agad siyang bumaba ng kotse at dumiretso sa kanilang bahay. Roma, anak, bakit ganyan ang itsura mo? Basang-basa ka. Ma. Isang salita pa lamang ang kanyang sinasabi ay tila agad na nauunawaan na ng kanyang ina ang kanyang dinaramdam. Halika't may niluto akong sinigang dyan. Paboritong-paborito mo yun, hindi ba? Kailangan ko na nga ata iyon ngayon, ma. O siya, sige. Magbihis ka na muna. At ihahanda ko na ang kakainin mo. Nang makapagtapos na sa pagbibihis si Roma, ay agad siyang nagtungo sa kanilang munting kusina. Halika, kumain ka na anak. Mabilis na umupo si Roma at humigop ng sabaw. Ramdam niya ang init ng sabaw na tila ba iniibsan ang lamig sa kanyang buong katawan. Napatulo ang kanyang luha dahil dito. Naghiwalay na kami ni Terence, ma. Hindi ko alam kung bakit. Maayos naman kaming dalawa kaninang umaga pero nagbago bigla nang umuwi siya kinagabihan. Mas mainam na makapag-usap ulit kayo, anak. Linawin ang dapat linawin bago pa mahuli ang lahat. Tama ka, ma. Kakausapin ko siya bukas. Mas mainam yan. Ngiti ng mama niya. Sina tatay tsaka si Bunso. Tulog na sila, anak. Sige na, ubusin mo na iyan at magpahinga ka na rin. Salamat, ma. Lagi mong pinapagaan ang loob ko. Anak kita, gagawin ko ang lahat para maging maayos ka. Naging maayos ang pakiramdam ni Roma matapos ang naging pag-uusap nila ng kanyang ina. At napagdesisyonan na muling kausapin ng lalaki kinabukasan. Magandang umaga, Manong Rex. Nakaalis na ba si Terence? Hindi pa po, ma'am. Naku, mabuti naman dahil may dala akong umagahan niya. Naglakad na sana papasok ng gate si Roma subalit agad siyang sinita nito. Ma'am, pasensya na. Pero hindi ka po pwedeng pumasok. Kakausapin ko lamang si Terence. Hindi naman ako magtatagal. Pasensya na po talaga, ma'am, pero utos po ito ni sir. Pagbigyan mo na ako, Manong. Mabilis lang talaga to. Pasensya na po talaga pero ayoko pong mawalan ng trabaho dahil sa inyo. Wika nito habang napapakamot sa batok. Sige, Manong, naiintindihan ko. Hihintayin ko na lamang siya dito. Pinili ni Roma na maupo na muna sa labas ng gate habang hinihintay ang paglabas ni Terence. Mag-aalas 9 na, kaya naman ay masakit na sa balat ang init ng araw. Subalit kahit ganoon pa man ay pinili pa rin niyang maghintay. Pagkaraan ng ilan pang mga minuto, ay nagmamadali na ngang lumabas si Terence. Pasakay na sana ito sa kotse subalit agad naman napahinto ng tawagin ni Roma. Anong ginagawa mo dito? Wika nito matapos makalapit sa kanya. Pasensya na pero busy ako ngayon. Wala akong panahon para sa'yo. Kung ganoon, kunin mo na lamang itong umagahan na niluto ko para sa'yo. Nag-agahan na ako. Itong pananghalian na lang. Adobo ito, ang paborito mong pagka... Bago pa man matapos ni Roma ang kanyang sasabihin, ay biglang lumabas ng bahay si Rhea. Babe, nakalimutan mo ang baon mo. Nakita siya ng babae, pero pasimple siya nitong inirapan at malakas na binangga. Dahil sa lakas ng pagkakasagi sa kanya, ay nabitawan niya ang maliit na bag na kung saan nakalagay ang mga niluto niya.
Natapon ng mga ito sa sahig. Oops, sorry. Hagikhik ng babae sa kanya. Linisin mo ang kalat mo. Maubong naman na pahayag ni Terence. Hindi makatingin sa kanya ng diretso. Pasensya na. Oo, ayusin ko ito. Pero sayang hindi mo na ito maibabaon pa. Malungkot naman ang wika ni Roma. Sige na babe, umalis ka na. Baka malate ka pa sa meeting mo. At ito kainin mo ito. I'm sure magugustuhan mo ang luto kong yan. Napatingin naman si Roma sa dalawa at tila naaawa sa kanyang sarili. Binalingan siya ng lalaki ng tingin subalit agad ding nag-iwas na makita na nakatingin din si Roma sa kanya. Napangiti naman si Roma dahil dito. Tuluyan ang nakaalis ng sasakyan si Terence, kaya naman naiwan si Nerea doon. Bakit ka pa pumunta dito? Mataas ang tono na wika ni Rhea. Ako ang dapat magtanong sa'yo niyan. Ano ang ginagawa mo dito? Kawawa ka naman talaga, Roma. Walang alam sa mga bagay-bagay. Nangaasar na pasaring nito. Anong ibig mong sabihin, Rhea? Ikakasal na kami ni Terence. And here, invited ka. Nakangising wika nito sa kanya, sabay abot ng invitation card para sa kasal. Ano? Oops. Sorry, masyado ata akong insensitive. Halakhak nito. Paano mo ito nagawa sa akin, Rhea? Magkaibigan tayo, di ba? Kaya bakit mo ako sinasaktan ng ganito? Sa tingin mo ba talaga tinrato kitang kaibigan? Oh, come on! Hindi ako makikipagkaibigan sa isang basura. Ginamit lang kita nang sa ganoon ay mapalapit ako kay Terence. Which is good. Dahil nakuha ko nga si Terence mula sa'yo. Animal ka! Malakas na sugod ni Roma dito at pinagsasampal si Rhea. Guard! Palabasin mo ang babaeng ito! Mabilis naman natawag nito sa gwardya na agad din namang nakalapit upang awatin ang dalawa. Mas mabuti pang umuwi na muna kayo para hindi na rin po lumala ang gulo. Nangihina na naglalakad paalis doon si Roma. Subalit, desidido siya na muling makausap si Terence. Kaya naman ay naisip niya na puntahan na lang ito sa opisina. Good morning, Ma'am Roma. Pupuntahan niyo po ba si Sir? Nagagalak na sumagot naman dito si Roma. Oo. Busy ba siya ngayon? Ay, opo, ma'am. Pero alam niyo naman po yun si Sir, di ba? Kahit busy, kayang gawa ng paraan para sa'yo. Sige na po, punta na lang kayo sa opisina niya. Hindi ko na sasabihin na parating ka para sa surprise. Naku, salamat. Labis na ipinagpasalamat ni Roma na hindi pa nabibili na ni Terence ang mga empleyado niya dito sa kumpanya na huwag siyang papasukin. Dali-dali siyang nagtungo sa pang-5 palapag kung saan naroon ang opisina ng lalaki. Kumatok siya sa pinto nito. Come in. Sigaw nito mula sa loob. Malalim na huminga si Roma bago tuluyang binuksan ang pinto. Anong ginagawa mo dito? Di ba sinabi ko na sa'yo na wag mo na akong kakausapin? Singhal nito matapos siyang makita. Please Terence, mag-usap naman tayo. Hindi ko alam kung bakit mo ito ginagawa sa akin. Ipaliwanag mo naman dahil gulong-gulo na ako. Hindi na kita mahal. Yun mismo ang paliwanag kung bakit ganito ako sa'yo ngayon. Hindi ako naniniwala, Terence. Maayos pa tayo kahapon ng umaga. You even asked me to marry you. Tapos pagdating ng gabi, nakikipaghiwalay ka? Anong akala mo sa akin? Tanga? Alam kong may maling nangyari, Terence, kaya pakiusap. Sabihin mo na sa akin. Tama na, Roma. Isang pagkakamali ang lahat. Hindi na dapat kita nakilala. Hindi na dapat kita ipinaglaban pa... Pinutol na ni Roma ang dapat na sasabihin ni Terence gamit ang mapusok niyang mga labi. Napatigil si Terence dahil dito, subalit agad ding pinalalim ang inumpisahang halik ng babae. Ngunit agad na itinulak ni Terence ang babae matapos makita ang pagpasok ng kanyang ina sa opisina. Di ba sinabi ko na sa'yong tigilan mo na ako? Nakakadiri ka na, Roma! Singhal nito habang dinuro-duro si Roma. Umagos naman ang masagang luha ng babae. Lumuhod ito sa paanan ng lalaki.
Terence, please. Huwag mo naman itong gawin sa akin. Hindi ko kaya na wala ka. Nagsusumamang pakiusap niya. Pero nag-aalab lamang na tingin ang isinukli ng lalaki bago siya nito sinipa na naging dahilan ng pagkahiga niya sa sahig. Paano mo ito nagawa sa akin? Nagugulat na tanong niya dito. Umalis ka na sa opisinang ito kung ayaw mong tumawag ako ng pulis. Terence! Nang makita na hindi pa gumagalaw si Roma sa kinasasadlakan nito, ay agad siyang kinaladkad ng lalaki palabas ng pinto. Huwag ka nang babalik dito. Kung hindi ka patitigil, maghahanap ako ng taong bubura sa'yo sa buhay ko. Terence! Umiiyak na saad ni Roma habang patuloy na kumakatok sa opisina. Nakarinig siya ng bulong-bulungan galing sa mga empleyadong napadaan, kaya naman sa mga oras na iyon ay mas lalo siyang nanliliit sa sarili. Dahan-dahan niyang pinupunasan ng kanyang mga luha bago nagpa siyang umalis sa building na iyon. Dumiretso siya sa pinakamalapit na park at doon niya inilabas ang lahat ng sakit na nararamdaman niya. Siguro nga tapos na talaga ang sa amin dalawa ni Terence. Mahal na mahal ko siya pero hindi ko na ata kakayanin na magmalimos pa ng pagmamahal sa kanya. Pagkausap niya sa sarili. Buong maghapon ay doon nagpalipas ng oras si Roma sa park. Umaasa siya na kahit kaunti ay maiibsan ang sakit na nararamdaman niya. Subalit nang mapansin na gumagabi na, ay nagpasya na siyang umuwi sa kanilang bahay. Bumili muna siya ng pang-ulam nilang adobo sa karinderya bago siya dumiretso pa uwi. Nay? Tay? Nasaan kayo? Tawag niya sa mga ito pagkarating ng bahay. Labis siyang nagtataka dahil madilim ang buong bahay at tila wala roon ang kanyang pamilya. Binuksan niya ang ilaw sa sala at agad na nagulat dahil sa magulong ayos nito. Labis ang kabang nararamdaman niya sa mga oras na iyon at ipinagdadasal na sana mali ang kanyang kutob. Nay? Tay? Bunso? Nasaan kayo? Please, sagutin niyo naman ako. Patuloy na pagtawag niya sa mga ito. Kinuha niya ang nakita niyang kutsilyo sa kusina at hinalughog ang buong bahay. At noong saknong papasukin na niya ang kanyang kwarto, ay biglang lumabas ang tatlong lalaki at pinipilit na itakip sa kanyang ilong ang isang panyo na sa tingin niya ay may gamot na pangpawala ng malay. Pinilit niyang manlaban at saglit na naalis ang hawak ng mga lalaki sa kanya. Tumakbo siya patungo sa kanilang pintuan upang humingi ng tulong. Tulong! Tulungan niyo ako! Sigaw niya kahit nawawala na ng pag-asa na may makakarinig sa kanya, lalo na't malalayo ang agwat ng bahay ng mga kapitbahay nila. Agad din naman siyang nahabol ng mga lalaki. Muli siyang nanlaban subalit hindi niya kayang pantayan ang lakas ng mga ito kaya naman ay tuluyan na nitong nailagay ang panyo sa kanyang ilong. Ilang segundo lamang ang lumipas ay tuluyan nang nagdilim ang paningin ni Roma. Masakit ang ulo ni Roma nang nagmulat siya ng mata. Madilim na paligid at ang nakataling mga magulang at kapatid ang bumungad sa kanya. Anak, gising! Roma! Ate! Sabay-sabay na sigaw ng mga ito. Nay! Tay! Bunso! Ano bang nangyayari? Bakit tayo nandito? Anak, hindi ko rin alam. May mga armadong lalaki na pumasok sa bahay at ikaw ang hinahanap nila. Anak, ano bang nangyayari? Tanong ng nanay niya. Magsasalita sana si Roma patungkol dito, subalit naunahan siya ng isang lalaki na naglalakad palapit sa kanya. Tito? Gulat na wika ni Roma. Oo, ako nga, Roma. Nagulat ka ba? Ano po bang nangyayari? Bakit kami nandito ng pamilya ko? Isa lang naman ang dahilan, Roma. Ang anak ko. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ba't pinapalayo ka na niya? Pero anong ginagawa mo? Buntot ka pa rin ng buntot sa kanya. Kaya para wala na siyang problemahin pa. Mas mabuting tapusin na kita at ang buong mong pamilya. Titigilan ko na siya. Pakiusap. Huwag niyo hong idamay ang pamilya ko. Napahalakhak naman ang lalaki sa sinabi niya. Alam mo, okay ka naman sana, Iha.
Pero alam mo kasi ayaw ko nang may tumatanggi sa akin. Kung sana'y tinanggap mo na lang ang alok ko na iwanan ang aking anak at maging babae ko, edi sana wala ka sana sa gantong sitwasyon. Napakawalang hiya mo! Wala kang kwentang tao! Masahol ka pa sa hayop! Huwag kang mag-alala, Iha. At mas may isasahol pa ako. Nakakalokong saad nito bago bumaling sa tauhan nito. Pakikuha ng gamit! Sipling utos nito sa tauhan. Agad din naman itong kumilos at dinala ang isang lamesa na puno ng baril. Mas lalong dumagdag ang kabang nararamdaman ni Roma dahil dito. Anong gagawin niyo? Parang ahuan niyo na po. Itigil niyo na po to. Iha, di ba sabi ko naman sa'yo, ipapakita ko kung gaano ako kasahol. Humalakhak na saad nito bago isa-isang pinaputok ang baril sa mga magulang at kapatid ni Roma. Sa ulo ng mga ito tumama ang bala, kaya naman ay nasisiguro niyang hindi na makakaligtas pa ang mga ito. Hindi nakapagsalita si Roma dahil sa biglaang nangyari at sunod-sunod na tumulo ang mga luha niya. Nagustuhan mo ba ang palabas ko, Iha? Nag-uuyam na wika ng lalaki. Walang hiya ka! Pinatay mo ang pamilya ko! Wala kang puso! Kahit ang kapatid kong walang kamuang-muang pinatay mo? Buhay ka pa, pero nasusunog na ang kaluluwa mo sa impyerno! Nagwawalang sigaw niya sa lalaki. Gustuhin man niyang saktan ng lalaki, ay hindi niya na magawa lalo na't nakatali ang dalawang kamay at paa niya. Huwag kang mag-alala dahil siguradong masisiyahan ka sa susunod kong gagawin. Ismid nito. Kalagan niyo na to at dalhin sa kwarto. Utos nito sa mga tauhan bago umalis doon. Umiiyak man, ay patuloy na nanlalaban si Roma sa mga ito. Subalit, ano ba nga ba ang laban niya sa mga ito? Nag-iisa lamang siya. Mabilisan siya nitong nakalagan at naidala sa isang kwarto. Napakaganda mo talaga, Iha. Nakakadiring pahayag nito sa kanya habang inaamoy-amoy ang buhok niya. Mabilis naman niya itong dinuraan, kaya naman ay nasampal siya nito ng pagkalakas-lakas. Tinulak siya nito sa kama. Huwag ka nang manlaban pa dahil mapapasakin ka na ngayong gabi. Pagsasawaan kita hanggang hindi mo na makilala ang sarili mo. Sinimulan na nito na halik-halikan siya subalit nakakita ng isang matalim na kutsilyo si Roma na agad niya naman nakuha at mabilis na itanarak sa braso nito. Napasigaw ito sa sakit, kaya naman ay nabitawan nito si Roma. Ginamit niya itong pagkakataon upang kalagan ng sarili. Matapos nito ay mabilis siyang lumabas sa kwarto at tumakbo upang makatakas. Matalahib ang lugar na ito, kaya naman ay nahirapan siya na makatakbo. Marami din ang mga tauhan ng lalaki na kailangan niyang iwasan upang tuluyang makatakas. Patuloy lamang ang pagtakbo niya, kahit na madilim at masukal ang daanan. Dahil ang tanging nasa isip niya ngayon, ang makaligtas hindi lang siya, kundi ang bata na nasa sinapupunan niya. Tama, buntis siya. At ito ang dahilan kung bakit pinipilit niyang ayusin ang relasyon nila ni Terence. Hindi niya kakayanin kung may mangyaring masama sa bata. Mag-uumaga na nang mapagtanto niya na malayo na nga ang narating niya at sigurado din siyang hindi na siya makikita pa dito ng mga tauhan ng ama ni Terence. Subalit upang makasiguro ay nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa nakarating siya sa malapit na simbahan sa isang bayan. Dali-dali siyang nagtungo roon upang humingi ng tulong subalit laking gulat na lamang niya nang makita na ikinakasal na si Terence at si Rhea. Kumpleto ang pamilya ni Terence, maging ang ama nito na siyang nagkidnap sa kanya at pumatay sa kanyang pamilya. Napatingin siya sa mukha ni Terence. Malaking-malaki ang ngiti nito, kaya naman ay sunod-sunod na tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Nangingit-ngit sa galit ang puso niya. Habang nagdurusa ako, heto ka, nagpapakasaya sa kasal mo. Walang hiya ka, Terence. Katulad ka rin ng tatay mo. Napakawalang hiya mo. Bulong ni Roma. Hindi na niya kaya pang panoorin ang kasal ng dalawa, kaya naman
ay agad siyang tumalikod subalit napatigil siya dahil sa biglaang pagsakit ng kanyang tiyan. Ah! Ang sakit! Napahawak siya sa pader na malapit sa kanya at napatingin sa kanyang hita. Hindi! Hindi! Iling niya nang makita ang dugo mula rito. Roma, anong nangyayari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Nag-aalalang wika ni Miko, ang kaibigan ni Terence. Tulungan mo ako, Miko. Ang anak ko! Nangihinang pahayag niya rito. Sandali! Sasabihin ko kay Terence. Wag! Pakiusap! Huwag mong ipapaalam sa kanya. Bilin niya bago tuluyan nawalan ng malay. Pagpahingayin mo na muna siya at eventually after several days ay magiging maayos na rin naman na siya. Narinig niyang wika na kung sino, kaya naman ay agad niyang binuksan ng kanyang mga mata. Bumungad sa kanya ang puting kisame, maging si Miko at isang lalaking doktor na nakatingin sa kanya. Thank God at gising ka na, Roma. Tila nabuhayan na ng pahayag ang lalaki. Si baby. Agad na tanong niya sa lalaki. Gutom ka ba? O gusto mong uminom ng tubig? Sandali, ipagkukuha kita. Saad nito na tila ba iniiwasan ang tanong ni Roma. Miko, ayos naman ang anak ko, hindi ba? Tuluyan na itong hindi nakasagot at sa nakakaawang tinitigan na lamang siya. Miko, ano ba? Sagutin mo naman ako. Mukha na akong tanga dito na naghihintay ng sagot mo. I'm sorry, Roma, pero wala na ang bata. Hindi. Hindi. Nagsisinungaling ka lang. Siguro kasabwat ka rin nila, Kasabwat ka rin nila Terence at ng pamilya niya. No. Please kumalma ka. Makakasama sa'yo to. Lapit nito sa babae habang pilit na niyayakap ito. Subalit tinulak naman siya nito at mabilis na inabot ang nakitang kutsilyo malapit sa mga prutas. Mas mabuti pang mamatay na rin ako. Wala lang dahilan para mabuhay pa ako. Wala na ang pamilya ko, Miko. Kinuha nilang lahat sa akin. Ba magiging kawalan nila kung mamatay ka, ha, Roma? Hindi mo ba naisip na mas ikakatuwa nila kung mamamatay ka na rin? Dahil kung ganoon ang mangyayari, tuluyan ng maibabaon sa limot ang mga ginawa nila sa'yo at sa pamilya mo. Kaya sige, patayin mo yung sarili mo. Saad naman ni Miko sa kanya. Nanginginig na itinutok ni Roma ang kutsilyo sa kanyang leeg, subalit agad din ito nabitawan matapos marinig ang sinabi ni Miko. Lumapit naman kaagad si Miko at mahigpit itong niyakap. Gagantihan ko sila, Miko. Gaganti ako! Nanggagalaiting sigaw ni Roma. Tutulungan kita, Roma. Huwag kang mag-alala. Pero para magawa mo yun, kailangan nating umalis ng bansa dahil sigurado akong ipapahanap ka ng ama ni Terence na si Governor. Gusto kong makita si Terence. Gusto ko siyang makausap. Alam mo naman na delikado, hindi ba? Hindi kita papayagan sa gusto mong mangyari, Roma. Kahit sa huling pagkakataon, gusto ko siyang makita, Miko. Pangako, ito ang huli bago ako umalis at magpakalayo-layo. Pasensya na rin pero nakapagdesisyon na ako, Roma. Hindi mo siya pupuntahan. Naiinis na turan nito bago lumabas ng silid. Tumayo naman sa kanyang higaan si Roma at dahan-dahan na tinignan ang labas ng pinto. Nang makumpirma nga na wala si Miko dito, ay agad siyang lumabas dito. Malapit lamang ang hospital sa bahay nila Terence, kaya naman naisip niya na puntahan ito. Aaminin niya na umaasa pa rin siya sa lalaki. Ramdam niya ang pagmamahal nito sa kanya, kaya naman ay hirap siyang paniwalaan ang lahat na nangyari sa kanila ngayon. Nang makarating siya sa labas ng bahay, ay tuluyan nang nabuwag ang lahat ng pag-asang kinakapitan niya. Kitang-kita ng dalawang mata niya kung paano hinahagkan ng lalaki si Rhea. At hindi na nga kinaya pa nang makita kung paano naghahalakhakan ang dalawa bago pumasok sa loob ng bahay. Hindi siya makagalaw sa kinatatayuan at tila bang natuod na lamang sa naghalo-halong sakit na nararamdaman niya. Mapapaupo na sana siya sa kinatatayuan niya nang marahan niyang saluhin ng dalawang bisig. Sinabi ko naman sa'yo, huwag mo na siyang pupuntahan pa.
Ang sakit-sakit, Miko. Nagagawa niya magpakasaya sa piling ni Rhea samantalang ito ako. Nagluluksa sa pagkawala ng pamilya ko dahil sa tatay niya. Kailangan mo magpahinga, Roma. Tama na mga luhang iyan dahil wala na yung maitutulong sa'yo. Inakay ng lalaki pasakay ng sasakyan si Roma at agad na sinimulan na ang pagpapaandar nito. Roma, dito na muna kita dinala sa bahay ko. Mas ligtas ka dito at makakapagpahinga. Magpapapunta na lang ako ng nurse dito para ma-check ka. Walang naging sagot si Roma sa kanya. Roma, gusto kong maging ligtas ka kaya naisip ko na kailangan mong umalis ng bansa upang maging malayo at ligtas ka kay Governor. Siguradong ipapahanap ka pa rin niya hanggang ngayon. Ayokong umalis, Miko. Sila ang may kasalanan kaya bakit ako ang magtatago? Hindi sa ganun, Roma. Nag-aalala lang ako sa kalagayan mo. Huwag mo na akong alalahanin pa, Miko. Kaya ko na ang sarili ko. Kaya mo ang sarili mo? Naririnig mo ba ang sarili mo, Roma? Nung isang araw lang ay muntik ka ng mamatay. Kaya sa tingin mo hinahayaan na lang kita sa mga desisyon mo? Bakit? Ano ba sa'yo kung mamatay ako, Miko? At isa pa, sa tingin mo ba pagkakatiwalaan kitang gayong kaibigan ka ng dati kung mahal kita? Bigla ang sigaw nito na nagpatigil kay Roma. Mahal kita, Roma. Kaya ayoko na nasasaktan ka ng ganito. Kaya kahit kaibigan ako ni Terence ay sobra ang galit na nararamdaman ko sa kanya. Dahil sinasaktan ka niya ng ganito. Mahal kita kaya ayoko mapahamak ka. Hindi nakapagsalita si Roma dahil sa biglaang rebelyong ito. Mag-usap na lang ulit tayo mamaya kapag nakapag-isip-isip ka na. Dagdag na wika nito bago sana maglalakad paalis. Sandali. Napahinto ito dahil dito. Pasensya na sa mga nasabi ko. Natatakot lamang ako na magtiwala sa mga tao pagkatapos na nangyari sa akin. Pero ngayon, susugal ako na magtiwala sa'yo. Kung ganoon, pumapayag ka na sumama ka sa akin? Oo. Napangiti si Miko dahil dito at maingat na niyakap si Roma. Makalipas ang 5 taon. Handa ka na ba makita muli ang mga taong mapi sa'yo? Handang-handa na ako, Miko. At ngayong gabi, magsisimula na ako sa mga plano ko. Kumpleto ang pamilya nila ngayon sa aksyon na ito. Kaya sigurado magugulat sila kapag nakita ka. Dapat silang magulat, lalo na si Terence. Siya ang pinakamasahol sa kanilang lahat. Kalmadong turan ni Roma. At pagkaraan ng ilang minuto, ay may kumatok na sa pinto ng kanilang sasakyan. Hudyat na kailangan na nilang bumaba. And here comes Mr. Miko Sanmaniego and his beautiful girlfriend, Miss Roma Talavera. Tawag sa kanila ng host habang bumababa sila sa kotse. At ito rin ang unang pagkakataon na ipinakilala na ni Mr. Miko Sanmaniego ang kanyang mysterious girl. Ang sabi, 5 years na sila magkasitahan. Pero wala ni isang picture or identity ng babae, kaya naman, ngayong nakikita ko na sa harapan ko si Mrs. Talavera, ay di na ako nagtataka kung bakit itinago siya ni Mr. Samaniego. You are so beautiful, ma'am. Puri pa nito kay Roma. Ngumiti naman ng pagkatamis-tamis si Roma dito bago nagsalita. I'm flattered. Salamat sa papuri. Inilibot ni Roma ang kanyang tingin sa mga tao sa paligid at doon na nga ay namataan niya si Terence. Nagulat na nakatitig sa kanya. Napaismid na lamang si Roma dahil dito. May I know kung ano pong pangalan niyo, ma'am? I think everyone here is curious about you. Especially that you are the girlfriend or rather soon to be the wife of one of the leading CEO. Hindi lang dito sa Pinas, kundi sa buong mundo. I'm Romania Talavera. Mananatili ba kayo dito sa Pilipinas for good? No. Mananatili lang kami for the meantime. May mga bagay lang kami na dapat ayusin. Pagkasabi niya nito, ay tumingin siya ng madiin kay Terence na hanggang ngayon ay tila wala pa rin sa sarili. May you excuse us? Sa tingin ko'y nangangalay ng aking nobya. Singit naman ni Miko sa host.
Oh, sure, sir. Agarang sagot naman ng host bago sila hinayaan na makadaan na. Nang makapasok sila ay agad silang dumiretso sa kanilang table. Alam kong nakita mo si Terence kanina. Are you okay? Okay lang ako, Miko. Expected naman na natin yun. Punta muna ako sa bathroom. Gusto mo samahan kita? No, kaya ko na. Habang naglalakad patungo sa comfort room, ay nakita ni Roma si Rhea at ang pamilya ni Terence sa di kalayuan. Nagtatawanan ng mga ito na lalong nagpalala sa galit na nararamdaman niya para sa mga ito. Nagmadali na lamang siyang nagtungo sa CR upang mabawasan ang galit na nararamdaman niya. Agad siyang pumasok sa isang cubicle. Pero bago pa niya masara ang pinto, ay pumasok rin dito ang isang lalaki at mabilis na ilak ang pinto. Hindi niya nakita ang mukha nito dahil nakatalikod ito sa kanya. What the hell? Anong ginagawa mo dito? Lumabas ka na ngayon din kung ayaw mo tumawag pa ako ng Hindi na naituloy pa ni Roma ang sasabihin niya nang biglang humarap ang lalaki at mapusok siyang hinalikan. Ano ba? Bitawan mo ako! Tulong! Nang tuluyan na niyang naitulak ang lalaki, ay doon na niya nakita kung sino to. Terence! Anong ginagawa mo dito? Bastos ka! I-report kita once na makalabas ako. Hindi pinansin na lalaki ang sinabi. Bagkus hinawakan siya nito sa pisngi. Bakit ang tagal mong nawala? Akala ko wala ka na, Roma. Hinanap kita. Huwag mo akong pinagloloko, Terence. Animal ka. Kaya pwede ba umalis ka na dyan at lalabas na ako? Hindi ito ginawa ng lalaki. Bagkus ay mas lumapit pa ito sa kanya at muli siyang hinalikan. Bitawan mo ako, ano ba? Bumukas naman ang kalaunan ng pinto at bumungad roon si Miko. Bitawan mo si Roma. Hila niya kay Terence bago ito sinuntok. Agad naman yumakap si Roma kay Miko upang pigilan ito. Tama na, Miko. Let's go. Hindi, Roma. Gago tong si Terence eh. He assaulted you. I can't let him go that easily. But Miko, ayoko magkagulo at pag-usapan pa tayo ng press. Bulong niya dito. Fine. Let's go. Paalis na sana sila subalit hinilan naman ni Terence si Miko at malakas na sinuntok. Gago ka talaga, ha? Mas gago ka. Girlfriend ng kaibigan mo, inahas mo. Tinanong kita pare kung alam mo kung nasaan si Roma. Ang sabi mo, hindi mo alam. Pero ayun pala, inahas mo na ng gago ka. Bakit? Kung sinabi ko ba sa'yo may magagawa ka pa? Ayaw na sa'yo ni Roma. Kaya wag mo akong kagagalitan sa mga bagay na hindi ko kontrolado. Tama na, please. Ayoko na mapag-usapan ng mga tao. Kaya pwede ba? Tumigil na kayo. Miko, halika na. Inalalayan na ni Roma si Miko paalis ng CR habang naiwan naman si Terence dito. Okay ka lang ba? Ang dapat magtanong sa'yo niyan. Bakit mo pa kasi pinatulan yung gago na yun? Sa nakita ko kanina mo kung interesado pa rin sa'yo si Terence. Hindi ba mabuti nga yun? Mas madali kong magagawa ang mga plano. Hindi pa rin ako kumbinsido sa plano mo. Natatakot ako na baka mapahama ka lang. Natatakot ako na ano? Mahulog ulit ang loob ko sa kanya? Bakit? Hindi nga ba? Miko, sa lalim ng sugat na nagawa niya sa akin. Sa tingin mo ba kakayanin pa ng sikmura ko na mahalin siya? Naninimbang siyang titigan ni Miko bago sila bumalik sa dati nilang upuan. Now, let's welcome the #1 CEO worldwide, and he is also the major contributor of this event, Mr. Terence de la Vega. Good evening, everyone. I'm happy na maraming tao ang mga pumunta dito para sa pagtitipon na ito. Malaking bagay ito para sa akin, lalo na at halos maglilimang taon ko na itong advokasya. At mas makulay at memorable ang gabing ito, lalo na't nandito ang taong naging inspirasyon ko para simulan ng ganitong program. Maaaring nasa piling na siya ng iba, pero patuloy ko pa rin siyang mamahalin. Sinasabi ito ng lalaki habang titig na titig kay Roma. Nilabanan naman ni Roma ang tingin nito. At para sa kaalaman ng lahat, ang lahat ng malilikom na pera sa auksyon na ito
ay mapupunta sa mga organisasyon na tumutulong sa mga taong walang matirhan at palaboy-laboy sa kalsada. Ayoko nang pahabain pa ito, so let's start! Ging mabilis ang naging daloy ng programa. Malalaki ang offer ng mga panauhin sa mga items sa inilabas. Hanggang sa inilabas na ang pinakahuling item. Napasinghap si Roma dahil dito. It's you! Pahayag ni Miko. Magsisimula na sana sa pag-auction para dito subalit dali-daling umakyat si Terence sa entablado at may binulong sa host. My apologies, pero nagkamali pala ng nailabas na I'll get it for 100 million! Maotoridad na wika ni Miko. Nagugulat naman na pinagmastan ni Roma ang katabi nito. Miko, ang laking halaga nun! I'm sorry, but hindi kasama ang painting na iyan dito. I'll double 100 million. Just give me the painting. Nagsinghapan ng mga tao sa paligid. I said, hindi kasama ito sa auction. 400 million! Enough! Ang sabi ko, hindi ito kasama sa auction. So find other items. Maotoridad din na wika ni Terence bago binitbit ang painting na dinala sa backstage. Miko, hayaan mo na. He is really testing me, Roma. Please, kumalma ka. Halika na, umuwi na tayo. Mabilis naman na sumunod sa kanya si Miko at agad sila umuwi ng gabing iyon. Nang makarating sa kwarto si Roma, ay agad siyang napasandal sa likod ng pinto. Napahawak siya sa kanyang dibdib habang dumadaos-dos pababa. Hindi ko naman na siya mahal, hindi ba? Galit ako sa kanya kaya kumikirot ang puso ko tuwing lumapit o nakikita siya. Yun lang yun. Marami ng masasakit na bagay ang pinagdaanan ko kaya hindi ko na dapat pang magpauto sa kanya. Napagdesisyonan niya na maligo na muna at pagkatapos niya itong gawin ay naisip niya na lumabas muna sa kanilang garden upang magpahangin. Naglalakad siya patungo sa upuan sana sa malapit sa mga bulaklak nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Hello? Sino to? Walang narinig na kahit anong sagot si Roma mula dito at tanging hininga lamang ang naririnig niya mula sa kabilang linya. Kung hindi ka magsasalita, ibababa ko na ang tawag na to. Roma, malalim ang boses na pahayag nito. Terence? Paano mo nakuha ang number ko? I miss you. Hindi nakapagsalita si Roma dahil dito at hinayaan niya itong magsalita. Please come back to me. I promise, I will treat you right this time. Balikan mo lang ako. Ibababa na sana ni Roma ang tawag, subalit bago niya pa man ito maibaba, ay may muling nagsalita sa kabilang linya. Hello po, ma'am. Kilala niyo naman po si sir? Yes. Sino to? Nasaan si Terence? Ma'am, janitor po ako dito sa isang bar. Pwede niyo po bang puntahan dito si sir? Wala na po kasi siyang malay sa kalasingan. Sige, pupuntahan ko. Ano bang bar yan? Dito po sa Wild Free. Okay, makakarating ako dyan ng 15 minutes. Pagkatapos nito ay agad na sanang aalis si Roma. Subalit sa paglingon niya ay nakita niya si Miko. Sino yun? Wala. Kakilala ko lang. Aalis ka? May bibili lang ako sa convenience store. Gusto mo samahan kita? Naku, wag na. Kaya ko naman. Okay. Huwag ka masyadong magtagal ha dahil malalim na rin ang gabi. Nakahinga ng maluwag si Roma matapos makasakay sa kanyang sasakyan. Hindi niya maintindihan kung bakit pa siya nagsisinungaling sa lalaki. At mas lalong naiinis siya sa sarili dahil hindi naman niya aminin ay nag-aalala siya ngayon kay Terence. Nasaan siya? Tanong niya sa janitor pagkarating niya sa bar. Nandito po siya, ma'am. Turo naman ito sa lalaki nakasalampak sa sahig habang hawak ng isa pang bote ng alak. Terence, come on, umuwi ka na. Ikaw ba yan, Roma? O nananaginip na naman ako? Ako ito, Terence, kaya please umuwi ka na. Ayoko. Terence, wag na makulit. Lasing na lasing ka na. No! Lasing na turan nito. Subalit, wala itong nagawa nang sinimulan na siyang akayin ni Roma. Sa parehong bahay pa rin ba kayo nakatira? No. Ihatid na kita ron. Ayoko umuwi.
Napahinga na lang ng malalim si Roma dahil sa inaasta ng lalaki ngayon. Subalit pinili niya pa rin na ihatid si Terence sa bahay nito. Mayroon pa naman siyang susi dito kaya naging madali sa kanya ang makapasok sa bahay. Terence, bakit parang hindi naaalagaan itong bahay? Tsaka bakit walang guard sa labas? Nasaan ba si Rhea? Bakit wala siya dito? Nahirapan man siyang iakyat sa kwarto si Terence, ay nakaya niya ito. Agad niyang inihiga sa kama ang lalaki. Terence, magbihis ka na. Amoy alak ka. Tanging ungol lamang ang naging sagot nito dahil sa kalasingan. Mauna na ako. Bahala ka kung magbibihis ka o hindi. Paalis na sana si Roma, subalit agad na hinawakan ng lalaki ang kamay niya na naging dahilan ng pagkabagsak niya sa sahig. Niyakap siya nito ng mahigpit. Terence, uuwi na ako kaya bitawan mo na ako. Pinilit niya na tanggalin ang yakap nito sa kanya, subalit masyadong malakas ito kaya wala rin siyang nagawa kung hindi ang hintayin na lang sana magbago ito ng pwesto. Hanggang sa nakatulog na rin si Roma doon. Kinabukasan, nagising si Roma dahil sa tunog ng cellphone ni Terence. Agad niya itong hinanap at nakita roon na si Rhea ang tumatawag. Napangisi si Roma dahil dito. Terence, nasan ka na ba? Nakalimutan mo ba na may lunch tayo with my parents? Nasaan ka na? Hello? Sorry, tulog pa kasi si Terence. Mukhang napagod ko yata kagabi. Malandi ang tono ng pagkasabi nito ni Roma. Sino to? Ikaw ba ang babae ni Terence? Malaman ko lang talaga kung sino ka, papatayin kita. Napahalakhak si Roma dahil sa sinabi nito. Hindi mo ba ako nakikilala, Rhea? Bakit? Sino ka ba? Kilalang kilala mo ko, Rhea. Best friend? Roma, matagal ka nang patay, hindi ba? Kaya paano nangyari na? Nagbalik na ako, kaya maghanda ka na. Pagkatapos niya itong sabihin ay nakangiti siyang ibinaba ang tawag. Pinagmasdan niya naman ang tulog na si Terence bago inayos ang sarili at umalis na sa bahay upang makauwi. Bakit ngayon ka lang? Malalim na tanong ni Miko nang makauwi siya. May inasikaso lang ako. Masyado bang importante yan para abutin ka ng umaga? Huwag ka ng maraming tanong, Miko. Alam kong kasama mo si Terence buong gabi. Ano, nagkakamabutihan na ulit kayo? Pigil ang galit na wika ni Miko bago ito naglakad palapit sa kanya. Miko, paano mo nagagawang sabihin yan? Gayong alam mo kung gaano ako nasusuklam sa kanya. Dahil sa pamilya niya, nawalan ako ng anak at pamilya. Tinuring niya akong basura. Kaya sa tingin mo ba, maaatim ko na mahalin ulit ang kagaya niya? Sinisiguro ko lang na hindi ka pa rin tumataliwa sa mga plano, Roma. Parte na ng plano natin ang ginawa ko, Miko. Kaya huwag kang masyado magduda sa akin. Wika niya bago tuloy-tuloy na umakyat sa kanyang kwarto. Masok siya sa CR at agad na nagbabad sa bathtub. Maya-maya lang ay pinagmasdan niya ang maliit na pangalan na nakaukit sa kanyang palapuspusan. Sana andito ka, anak ko. Siguro kung nabuhay ka, hindi na masyadong mabigat at komplikado ang lahat. Kasalanan ito ng tatay mo. Kasalanan niya ang lahat ng ito. Matapos makapaghanda, ay lumabas na sa kwarto si Roma at naghihintay na nga sa labas si Miko. I'm sorry sa nangyari kanina. Naiintindihan ko kung saan nanggagaling ang galit mo. Pero sana isipin mo din kung gaano kalala ang mga naranasan ko para lang baliwalain ang plano. Hindi na mauulit. Halika na. Dahil ngayon na magsisimula ang paniningil ko. Sa kabilang banda naman ay nasa loob na ng opisina si Terence. Tila wala ito sa sarili. Terence. Malakas na bulong sa kanya ni Rhea. What? Bakit ba parang ang lalim ng iniisip mo? Kanina ka pa distracted Napaikot na lamang ng mata si Rhea matapos itong marinig. At itinuon na ang atensyon sa nagsasalita. Any moment from now on ay darating na ang bagong shareholder. Wala pa kaming alam kung sino ang taong yan. Pwede ba naming malaman ang pangalan niya?
Bago pa man ito makasagot, ay biglang bumukas ang pinto sa meeting room. I'm sorry we're late. Napalingon si Rhea dito. Roma? Maglalakad na sana papunta sa upuan si Roma, subalit nahablot ng babae ang braso niya. Patay ka na, hindi ba? Kaya paano ka nakabalik? Nanlaki ang matang wika nito. Napangisi si Roma sa tanong nito. Nagulat ka ba? Pwes, mas ikagugulat mo ang mga susunod pang mangyayari. Matapos niya itong sabihin, ay marahas niyang inalis ang hawak nito sa kanya at nagtuloy-tuloy sa paglalakad. Good morning everyone! Masaya ako na finally maging major shareholder ng kumpanyang ito. At maraming salamat sa mainit na pagtanggap niyo. Tila nang iinis na pahayag niya habang direktang nakatingin kay Rhea. It is our pleasure that you are now part of the company. Biglaan namang saad ni Terence habang nakatingin kay Roma. Bueno, parating na rin naman si Governor any moment from now. Kaya makakapagsimula na rin tayo. Pagkaraan ng ilang minuto, ay muling bumukas ang pinto. Hudyat ng pagpasok ng gobernador na siyang CEO ng kumpanya. Mabilis na bumaling ang mga mata nito sa kanya. Napatigil ito sa paglalakad dahil sa gulat. Bakit nandito ang babaeng yan? Bakit parang gulat na gulat ka naman yata, Governor? Hindi ka ba makapaniwala na nasa harapan mo na ulit ang pinagtangkaan mong halayin at patayin? Dad, anong ibig sabihin nito? Singit naman ni Terence sa usapan. Huwag kayong maniwala sa pinagsasabi ng babaeng yan dahil nababaliw na yan. Pwede ba? Tama na ang pagkukunwari mo. Hala nga talaga ang bituka mo. Bumunot ng baril ang gobernador at itinutok ito kay Roma. Agad naman na humarang si Miko dito. Dad, ibaba mo ang baril mo. Ano bang nangyayari? Akala mo ba madadaan mo ako sa mga pagganyan-ganyan mo? Naghanda ako bago ako pumunta dito. Kaya wag mo akong madaan-daan sa baril mo. Pagkatapos itong sabihin ni Roma, ay muling bumukas ang pinto at bumungad ang ilang mga pulis. Governor, inaaresto ka namin sa salang pagpatay at attempted rape and murder. Ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo. Ano man ang itong sasabihin ay maaring gamitin pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman. Anong ginagawa nyo? Hindi nyo ba alam na kayang-kaya ko kayong alisin sa serbisyo dahil sa ginagawa nyo? Pagbabanta nito sa mga pulis. Dalhin nyo na sa presinto yung hayop na yan. Maugong na pahayag ni Miko at saka inalalayan si Roma palabas sana ng opisina. Roma, bakit mo ba ito ginagawa? Ano, para na naman sa pera? Singhal sa kanya ni Terence. Naiinis na hinarap ni Roma ang lalaki at malakas na sinampal. Mas masahol ka pa sa ama mo, Terence. Subalit nagulat si Roma nang bigla rin siyang sampalin ni Rhea. Wag na wag mong sasaktan si Terence. Napahalakhak si Roma dahil dito. Magsama kayong dalawa. Wika niya bago sila tuluyan na umalis ni Miko sa opisina. Agad silang umuwi pagkatapos. Ayos ka lang ba? Kanina ka patahimik. Tanong ni Miko na makarating sila sa bahay nito. Di lang ako makapaniwala, Miko, na maipapakulong ko na si Romualdo. Ang tagal kong pinangarap na mangyari yun. Alam kong mahaba pa ang magiging proseso pero masaya na rin ako na umpisahan ko. Salamat sa'yo dahil tinulungan mo ko sa lahat. Lagi lang ako nakaalalay sa'yo kahit anumang mangyari. Salamat, Miko. Sige na, magpahinga ka na. Alam kong pagod ka. Hinatid siya nito sa kwarto. Pagkatapos ay iniwan din siya agad para makapagpahinga. Kinagabihan, ay makikipagkita sana si Roma sa kaibigan niya noon sa isang coffee shop. Kaya naman ay hindi na siya nagpasama kay Miko. Pagkarating niya doon ay wala pa ang kaibigan niya. Kaya naman ay nag-order muna siya ng kape. Pagkaraan ng ilang minuto ay biglang bumukas ang pinto ng kafe. Kaya naman siya ay napalingon dito. Nanlaki ang mata niya na makita niya si Terence, ang papasok dito at matalim ang titig nito sa kanya. Dumiretso ito sa mesa, sa inuupuan niya at naupo. Anong ginagawa mo dito, Terence? Formal na saad niya.
iatras mo ang kaso mo sa tatay ko. Malalim ang boses na pahayag nito. Halimaw ka rin talaga gaya niya. Matalim naman ang sagot ni Roma dito. Ano bang gusto mo? Pera? Kaya kong ibigay lahat ng iyon sa'yo. Kahit magkano pa yan ibibigay ko, kaya pwede ba itigil mo na ang kasinungalingan mo? Tumayo si Roma sa pagkaupo at lumapit sa lalaki. Nang nasa tapat na siya nito, ay mabilis niya itong sinampal. Nagsisisi ako na minahal kita noon. Wika niya bago tuluyang lumabas ng cafe. Sinundan naman siya ng tingin ni Terence at nang nakarating ang babae sa labas, ay biglang may tumigil na van sa tapat nito. At pwersang ipinasok si Roma sa loob nito. Napatayo si Terence dahil sa nasaksihan niya at dali-dali ring lumabas ng coffee shop. Nagdial siya sa kanyang cellphone. Hello? This is Terence. May kinidnap na babae ngayon dito sa tapat ng Cafe Precise. Yes, susundan ko para malaman ko kung saan siya dadalhin. Tatawag ako ulit maya-maya. Ibinaba niya ang tawag at agad siyang sumakay sa kanyang kotse. Sinundan niya ang direksyong tinutungo ng van. Familiar sa kanya ang daan, subalit ipinagsawalang bahala niya muna ito. Nang tuluyan ng huminto ang van, ay doon niya napagtanto na bodega nga nila ang lugar na yon. Nakita niya na buhat-buhat ng nakaitim na lalaki ang walang malay na si Roma. Pinigilan niya na muna ang sarili na sugurin ng mga lalaki dahil sa dami ay tiyak na hindi niya kakayanin ng mga ito. Itinimbre na rin niya sa mga pulis kung nasan sila ngayon, kaya anumang oras ay darating ang mga ito. Nang masiguro na wala na nga mga lalaki ay dahan-dahan siyang pumasok sa bodega at agad na nilapitan ang nakahigang si Roma. Roma, gising! Wika niya subalit hindi pa rin ito nagkaroon ng malay. Naku pare, ang ganda pala talaga nung dating girlfriend ni Sir Terence, no? Wika ng paparating ng mga lalaki. Kaya naman ay walang nagawa si Terence kung hindi ay magtago na muna. Naku, sinabi mo pa. Kaya nga nagka-interes si Governor sa kanya, di ba? Ang kaso, pumulag daw ang babae, kaya ayun, tinodas ang buong pamilya. Di ba nasa kulungan si boss? Kaya paano itong babae? Nakalaya na siya kanina. Siyempre may kapit siya sa taas. Papunta na siya dito ngayon. Ang alam ko ay galit na galit iyon dahil sa pagpapakulong sa kanya ng babaeng ito. Yun din naman ang nabalitaan ko kaya di na ako nagtataka kung papatayin siya nito ngayon. Nagulat si Terence sa mga naririnig at napakuyom ng kamao. Labis na pagsisisi ang nararamdaman niya ngayon. Pagkalipas lamang ng ilang minuto, ay dumating na nga ang kanyang ama sa bodega. Nagkamalay na rin si Roma. Hayop ka! Paano ka nakalaya? Nangihinang saad ng babae. Wala ka pa rin talagang natutunan, iha. Makapangyarihan ako at kayang-kaya kong baliktarin ang batas. Ipapakulong kita ulit at sisiguraduhin ko na mabubulok ka na roon. Humalakhak ng pagkalakas-lakas ang governor at napahawak pa sa kanyang tiyan habang ginagawa ito. Bago mo man ito magawa ay pinaglalamayan ka na. At bago ka man tumawid sa kabilang mundo, pagsasawaan muna kita. Sige, dali nyo na yan sa kwarto. Huwag kayong lalapit. Bitawan niyo ako. Naladkad ng mga lalaki si Roma patungo kung saan nang biglang dumating ang mga otoridad. Ito na rin ang naging hudyat ni Terence upang puntahan at kunin si Roma sa mga may hawak sa kanya. Mabilis niyang pinagpupukpok ang lalaking may hawak kay Roma. Terence, anong ginagawa mo dito? Halika na, kailangan mong malayo dito. Pero, Roma, patawarin mo ako sa lahat na nagawa ko sa'yo. Alam ko na ang totoo ngayon. Patawarin mo ako. Pero tsaka na natin pag-usapan ang nakaraan. Sa ngayon, kailangan na natin makaalis dito. Naging magulo sa loob ng bodega dahil sa nagpalitan na ng putok ng baril ang mga tauhan ng gobernador at ng mga pulis. Habang sina Roma naman ay tumatakbo na palabas dito. Malapit na silang makarating sa bungad nang biglang tinawag ng governor ang pangalan ni Roma. Hayop ka, Roma! Mamatay ka na! Sigaw nito bago pinaputok ang baril. Napatulala si Roma habang papalapit sa kanya ang bala. Subalit mas nagulat siya nang hinarang ni Terence ang bala na dapat ay sa kanya. Terence! Magkasabay na sigaw nila ng gobernador. Napahiga si Terence dahil sa tama ng baril. Lalapit sana ang gobernador sa anak, subalit dinakip na siya ng mga pulis. Habang si Roma naman
ay agad na nilapitan si Terence. Bakit mo yung ginawa, Terence? Mahal na mahal pa rin kita, Roma. Ano bang pinagsasabi mo? May tapang ka na ng bala at iyan pa ang bukang bibig mo. Mahal kita. Tandaan mo yan. Nangihinang saad nito bago mawalan ng malay. Lumapit naman ng mga pulis kay Roma. At agad na tinulungan ng dalaga na madala sa ospital ang binata. Hindi mapakali si Roma habang naghihintay sa labas ng emergency room. Darating naman si Miko doon. Roma? Are you okay? Nag-aalalang turan nito. Ayos lang ako, Miko, pero si Terence, malala ang tama niya. Napabuntong hininga si Miko dahil sa nakikita niyang pag-aalala sa mukha nito. Magiging maayos din siya, Roma. Ang mabuti pa ay umuwi na muna tayo at makapagpalit ka na rin at makapagpahinga. No, hihintayin ko na maging maayos muna siya dito bago ako umalis. Roma, huwag ka na makulit. Please, Miko. Iwan mo muna ako dito. Napayuko si Miko at bigong umalis ng hospital. Nag-aalala si Roma at hindi niya iyon maitanggi pa. Marahil ay dahil nakukonsensya siya na sinalo ng lalaki ang bala para sa kanya. Roma, ikaw ba yan? Nagugulat na napatingin si Roma sa nagsasalita at sa paglingon niya ay nakita niya ang kapatid ni Terence na si Trina. Trina? Dumapit ito sa kanya at hindi niya inaasahan na yayakapin siya nito. Natutuwa ako na malamang buhay ka pa, ate. Patawad sa lahat ng maling nagawa ng pamilya ko sa'yo. Napaluha si Roma dahil sa naging pagyakap nito sa kanya. Muling nanumbalik sa kanya kung paano naging mabuti ang kapatid ni Terence sa kanya. Kahit na hindi siya gusto ng mga magulang ni Terence. Hindi ko pa kayang patawarin ang pamilya mo, Trina. Maging ang kuya mo. Alam ko, ate, at naiintindihan ko. Pero gusto ko lang malaman mo na hindi ka gusto hiwalayan at ipagtabuyan ni kuya. Anong ibig mong sabihin? Alam ko magagalit si kuya kapag sinabi ko ito sa'yo. Pero napilitan lamang siyang gawin ng mga nagawa niya noon dahil pinilit siya ng mama at papa. Pinagbabantaan siya na kapag hindi ka niya hiniwalayan, papatayin ka at ang buong pamilya mo. At parte ng kasunduan ay ang pagpapakasal niya kay Rhea. Hiniwalayan ako ni Terence, Trina. Pero bakit pinatay pa rin ng tatay mo ang mga magulang ko? Hindi alam ni kuya na gano'n ang mangyayari dahil ang binalita sa kanya, nagkaroon ng sunog sa lugar niyo at lahat kayo ay namatay sa sunog. Ano? Hindi gano'n ang nangyari, Trina. Alam ko. Nabalitaan ko ang isinampa mong kaso kaya kahit papano ay nagkaroon ng idea kung ano talaga ang nangyari sa inyo ng pamilya mo. Bakit mo sa akin sinasabi ang lahat ng ito? Dahil ayaw ko na magkasakitan pa kayo ni kuya dahil sa maling akala. Mahal na mahal ka ng kuya ko at noong akala niyang namatay ka na ay agad niyang ipinagsawalang bisa ang kasal nila ni Rhea. Pagkatapos ay pinabayaan na rin niya maging ang sarili niya. Parang awa mo na, Trina. Huwag ka na magsinungaling sa akin. Totoo ang sinasabi ko, Roma. Bumuhos sa mga luha sa mata ni Roma matapos mapagtanto na sadyang pinaglaruan sila ni Terence ng tadhana. At habang nag-uusap ang dalawa ay biglang dumating ang ina ni Terence, maging si Rhea. Ano ang ginagawa ng babaeng yan dito, Trina? Sigaw ng ginang. Ma, please tama na. Pigil naman ni Trina. Naku tita, yung babaeng iyan ang may kasalanan kung bakit critical si Terence ngayon. Sumugod sa kanya ang ginang at pinagsasampal niya ito. Hayop ka! Ginugulo mo ang pamilya namin. Sana hindi ka nalang bumalik. Lumayas ka dito! Sigaw nito sa kanya. Tumingin naman si Roma kay Trina. Aalis na muna ako, Trina. Tanging tango na lamang ang ginawa ng babae, lalo pa at inaawat nito ang ina sa paglapit kay Roma. Nang makalabas na si Roma sa ospital, ay doon na sumabog ang lahat ng luha na pinipigilan niya. Nang makarating siya sa kanilang bahay, ay agad siyang nagtungo sa kwarto at nanatili doon hanggang sa makatulog. Roma, gising, kailangan mong kumain. Mamaya na. Tumayo ka na dyan, Roma. It's almost midnight.
Dahan-dahang tumayo si Roma at kinusot ang kanyang mga mata. Miko, may balita ka na ba kung anong lagay ni Terence? Yes, sinabi sa akin ng common friend namin na he is already stable at nagkamalay na rin. Talaga ba? Natutuwang wika ni Roma. Akala ko ba hindi mo na siya mahal? Kaya bakit parang sobra ang pag-aalala mo sa kanya? Hindi ko na siya mahal, Miko. Tila walang katotohanang saad nito. Naipakulong na natin si Governor kaya naman pwede na tayong umalis ng bansa. Walang naging kahit anong reaksyon si Roma matapos itong sabihin ni Miko. Halika na at kumain ka na muna sa baba. Wala akong gana, Miko. Bukas na lang ako ng umaga kakain. Sigurado ka? Oo. Ayos lang ako, Miko. Fine. Pero tomorrow evening, may dinner date tayo sa Venice Restaurant. May ipapadala ako na damit mo tomorrow. So, be prepared, ha? Okay, Miko. Tipid ng ngiti ang ipinakita niya sa lalaki bago ito lumabas ng kwarto. Maraming bumabagabag sa isipan ni Roma sa gabing yun, pero mas lamang ang pag-alala niya sa kalagayan ni Terence. Kinaumagahan ay gabi na lumabas si Roma. Hindi pa nga sana siya lalabas kung hindi lang niya naalala ang dinner date nila ni Miko. Are you ready? Tanong sa kanya ni Miko nang makita siyang pababa ng hagdan. Bakit pala tayo may dinner date? Celebration. Para saan? Dahil finally, na-detain na si Governor at makakabalik na tayo sa Amerika. Ah, oo nga pala. Bakit parang hindi ka masaya? Madami lang nangyari nitong mga nakaraang araw kaya hindi ko pa lubusang maproseso ang lahat. Tara na. Baka mahuli pa tayo sa reservation mo. Let's go. Inalalayan siya nito papasok ng sasakyan. At agad ding pinaandar ang sasakyan. We're here! Masayang sabi nito nang tuluyan ng huminto ang sasakyan. Bakit parang ang dilim naman dito, Miko? Walang nakuhang sagot si Roma sa lalaki. Sa halip ay inalalayan siya nito papasok sa restaurant. Miko, ano ba? Naputo lang sasabihin ni Roma nang biglang magliwanag ang buong lugar. At doon ay nakita niya ang nakakalat na mga bulaklak. Miko! Nagugulat na tawag niya sa lalaki. Lumuhod sa harapan niya ang lalaki, sabay pakita ng isang singsing. Roma, will you marry me? Umaasang tanong nito sa kanya. Napahawak sa kanyang bibig si Roma. Hindi niya alam ang sasabihin. Alam kong masyado pang maaga para dito pero bakit ba natin patatagalin, di ba? Mahal mo ako. At mahal na mahal kita. Kaya sana ay hayaan mo na maging formal na tayo magkasangga sa buhay. Roma, sana ay pumayag kang maging asawa ko. Nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong restaurant matapos itong sabihin ni Miko. Hanggang sa magsalita si Roma. Oo, Miko. Pumapayag na ako. Tipid ang ngiti na sagot ni Roma dito. Talaga? Thank you, Roma. I promise, magiging mabuti akong asawa sa'yo. Hindi ako gagawa ng kahit anong ikasasama ng loob mo. Maligayang sigaw nito bago hinagkan si Roma. Naghiyawan naman ang mga kaibigan ni Miko, maging ang mga staff sa loob ng restaurant. Niyakap naman pabalik ni Roma si Miko. At nang dumapo ang kanyang mata sa labas ng restaurant, ay nakita niya roon ang nakajacket na si Terence. Nakatingin din ito sa kanya, gamit ang malamlam nitong mga mata. At hindi niya alam kung tama ba ang nakikita niya, pero nang tumalikod ito, ay may tumulo na luha sa mga mata nito. Kumalas sa yakap ni Miko si Roma. Lalabas lang ako sandali. Saan? Sasamahan na kita. No. May kailangan lang akong tawagan. Sure, huwag kang magtagal ha. Agad na lumabas si Roma pagkatapos nito ay hinanap niya si Terence. Nakita niya itong naglalakad palayo kaya agad niya itong hinabol. Terence! Tawag niya dito, subalit hindi na siya nito nilingon. Kaya naman, ay mas binilisan niya pa ang paglalakad. Hanggang sa naabot na niya ang balikat nito. Terence, ayos na ba ang kalagayan mo? Bakit wala ka sa ospital? Humarap sa kanya ang lalaki.
ay labis na nagulat si Roma na ayos na ito. Bakit ka umiiyak? Subalit, hindi ito sinagot sa kanya, bagkos ay niyakap siya nito ng pagkahigpit-higpit. Wala na ba talagang tayong tsansa magkabalikan pa? Mahal na mahal kita, Roma. Ano man sinasabi mo, Terence? Patawarin mo ako sa lahat-lahat. Paalam. Sana ituluyan ka na maging masaya. Wika nito sa kanya bago muling tumalikod at naglakad. Hindi naman mapakali si Roma at di na napigilan ng sarili na sumigaw. Mahal pa rin kita, Terence! Napahinto ang lalaki sa paglalakad at lumingon sa kanya. Pero marami nang nagbago. Dumating si Miko sa buhay ko na walang ibang ginawa kung hindi ang tulungan ako, protektahan at mahalin ako. Kaya kahit mahal kita, hindi ko maaatim na saktan ng puso niya. Kaya tama. Paalam, Terence. Madamdaming pahayag niya bago naglakad palayo sa lalaki. Bigla namang bumuhos ang ulan kasabay ng pagtulo ng mga luha sa kanilang mga mata. Tila ba nakikiayon sa kanilang nararamdaman. Nang makabalik sa restaurant si Roma, ay agad siyang sinalubong ni Terence. Roma, basang-basa ka. Umuulan kasi di ako nakapagdala ng payong. Umuwi na tayo para makapagpalit ka. Huwag na muna, Miko. Madami pa tayong bisita. No, mas importante sa akin ang health mo. Naiintindahan naman nila kaya halika na. Sige. Habang nasa biyahe sila, ay kinausap siya nito patungkol sa kanilang magiging kasal. Roma, naiisip ko pala na mas better kung dito tayo sa Pilipinas ikasal. Ha? Pero di ba aalis na tayo in a few days? Yeah, that's right. Kaya naisip ko na within this week ikasal na tayo. What? Pero paano yung mga papeles na lalakarin? Yung venue? At ibang bagay na kailangan asikasuhin. Di ba matagal ang proseso nun? Naayos ko ng lahat, Roma. Matagal ko nang inihanda ang lahat, kaya wala ka nang dapat pang ipag-alala. Pero ang bilis naman ata. Ayaw mo ba? Medyo disappointed na tanong nito. Hindi naman sa ganun. Nabilisan lang ako pero okay lang sa akin. Good to know, this Friday na lang ang final date ng wedding natin. Konti lang naman ang guest natin so almost close friends and relatives lang. Napatango na lamang si Roma sa mga sinasabi ni Miko at nang makarating sila sa bahay ng lalaki ay agad siyang dumiretso sa kwarto. At doon siya nagbalik tanaw sa mga nangyari sa nakalipas na 5 taon. Nung umalis sila sa bansa ay si Miko lang ang tanging masasandigan niya. Nahirapan siya na magpatuloy sa buhay pero dahil sa lalaki ay nakaya niya. At ito rin ang rason kung bakit sila nakatira sa iisang bahay lang ni Miko na parang mas madali lang sa lalaki na gabayan siya. Nanligaw sa kanya ang lalaki at dahil sa kabaitan nito, ay sinagot nga ito ni Roma. Mabait si Miko at kahit sino ay maaaring mahulog sa lalaki pero sa kalagayan ni Roma, utang na loob ang naging dahilan kung bakit niya sinagot si Miko at ito rin ang magiging dahilan kung bakit siya magpapakasal dito. Ma'am Roma? Naputol ang pagbabalik tanaw ni Roma nang biglang may kumatok sa kanyang pinto. Pasok. Nakahanda na po ang damit na gagamitin niyo para sa kasal. Sige, pakipasok na lang. Ngayon ang nakatakdang araw sa pagpapakasal nila ni Miko. Hindi naman siya malungkot, pero hindi rin siya masaya. Hindi niya mahal si Miko at alam niya iyon sa sarili niya. Pero kahit ganun pa man ay tanggap niya sa sarili niya na magiging parte na ng buhay niya si Miko. Alam mo, ma'am, ikaw lang babaeng nakita ko na hindi masaya sa araw ng kasal. Bigla ang saad ng katulong habang isinusuot ang damit kay Roma. Hindi naman siya makasagot ay itinura nito, lalo pat totoo naman ang sinabi nito. Ang pagpapakasal ay dapat bukal sa loob dahil dito ay sagradong seremonya at pag-iisa ng 2 taong nagmamahalan sa harap ng Diyos. Ramdam kong may iba kang iniibig kaya hindi mo magagawang maging masaya sa araw na ito. Subalit bakit mo kailangan isakripisyo ang pag-ibig na iyon kung kaya mo naman itong ipaglaban? Makahulog ang wika nito. Mahirap ipaglaban ng pag-ibig, lalo na at ang utang na loob ang labanan.
Sagot naman dito ni Roma. Iha, mas magiging masama kung hahayaan mong makulong sa isang relasyon ang taong hindi mo naman kayang mahalin ng totoo. Pagkatapos itong sabihin ng katulong, ay natapos na rin itong naisuot sa kanya ang kanyang trahe de boda. At makalipas lamang ang ilang minuto, ay patungo na sila sa simbahan na pagdadarausan ng kasal. Nagsimula na ang kasal sa pamamagitan ng entourage. At nang si Roma na ang maglalakad sa altar, ay nakita niya si Terence na nakasilip sa labas ng simbahan. Namumula ang mga mata nito at tila pinipigilan ng pagtulo ng mga luha. Hanggang sa pinili nito na tumalikod at maglakad palayo. Sa dulong bahagi naman ng altar ay nakita niya si Miko na maligayang nakangiti sa kanya. Dahil dito ay muling nanumbalik ang mga sinabi ng katulong sa kanya kanina. At napagtanto niya na mas masasaktan niya lamang si Miko kung ikukulong niya ito sa isang relasyon na hindi niya mapupunan ng pag-ibig na dapat na mararanasan nito. Napahinto siya sa paglalakad patungo sa altar at makahulugang tumingin kay Miko. Patawarin mo ko, Miko. Pero hindi ko kayang gawin ito. Sana mapatawad mo ko. Naluluhang wika niya bago tumalikod at tumakbo palabas ng simbahan. Malakas siyang tinawag ni Miko at ng mga tao sa simbahan, subalit nagpatuloy siya sa pagtakbo. Hanggang sa nakita niya si Terence na pasakay ng kotse nito. Agad siyang tumakbo patungo roon at sumakay rin. Nagugulat na tumingin sa kanya si Terence. Anong ginagawa mo dito, Roma? Ngayon ang kasal mo, hindi ba? Paandarin mo ang kotse, Terence. Bakit? Paandarin mo na lang, Terence. Pumunta tayo sa malayong lugar, malayo sa mga taong nagpapahirap sa atin. Agad naman na sinunod ni Terence ang winika ni Roma. Wala silang naging kibuan sa loob ng kotse. Inabot na rin ng gabi sa pag-andar ang kotse. Hanggang sa ihinto ito ni Terence sa isang liblib na lugar. Dito na muna tayo pansamantala. Rest house namin ito. Bumaba agad si Roma sa kotse nito. Maglalakad na sana siya papasok subalit hinawakan ni Terence ang braso niya. Naguguluhan ako sa nangyayari, Roma. Pwede ba tayo mag-usap muna? Hindi sa kanya humarap si Roma. Kaya naman ay pilit siya na iniharap ng lalaki. Roma, sagutin mo naman ako. Hindi ko maintindihan kung bakit ka nandito kasama ko gayong nasaksihan ko kanina na naglalakad ka sa altar at ikakasal kay Miko na dati kong kaibigan. Madamdaming sumulyap si Roma kay Terence. Mahal pa rin kita, Terence. At iyon ang sagot sa lahat ng tanong mo. Sa kabila ng pinagdadaanan ko, mas matimbang pa rin talaga ang pagmamahal ko sa'yo. Alam mo bang dapat ay nagagalit ako sa'yo? Dapat ay kinasusuklaman kita. Kasi dahil sa pagmamahal ko sa'yo, nawala ang pamilya ko sa akin. Muntik na ako mapagsamantalahan ng ama mo mismo. At higit sa lahat, nawala ang anak ko na hindi ko man lang nasilayan. Ah, anak? Anong ibig mong sabihin, Roma? Naguguluhang tanong ng lalaki habang patuloy din sa pagtulo ng mga luha. Buntis ako, Terence, nung nakipaghiwalay ka sa akin. Buntis ako nang pagtangkaan gahasain ng demonyo mong ama. Nawala ang anak natin sa araw mismo ng kasal niyo ni Rhea. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Pinilit kong kausapin ka, pero anong ginawa mo? Pinagtabuyan mo ako. Ni hindi mo man lang kami naprotektahan ng pamilya ko laban sa ama mo. Napaupo sa lupa si Terence. Pinagsusuntok nito ang semento hanggang sa dumugo ang kanyang palad. Kasalanan ko ang lahat! Kasalanan ko! Inawat naman siya ni Roma. Tama na yan. Sa tingin mo ba may magagawa pa yan? Tapos na, Terence. Wala na tayo magagawa para baguhin ang mga nangyari. Kung hindi lang sana ako nakinig sa mga magulang ko noon, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Bakit? Ano bang sinabi ng mga magulang mo? Nahiwalayan kita. At sumunod ka talaga sa kanila? O ba ipaglalaban mo ako? Tapos ano yun? Isang utos nila na hiwalayan ako, ginawa mo rin? Ginawa ko yun para iligtas ka sa gagawin nila sa'yo. Anong gagawin? Papatayin ka daw nila kapag hindi kita hiniwalayan. Idadamay nila ang buo mong pamilya. Napahalakak naman si Roma sa narinig. Sa tingin mo ba tinupad nila ang pangako sa'yo? Hiniwalayan mo nga ako, pero ganun pa rin ang nangyari.
Pinatay nila ang pamilya ko. Pati ako, muntik nang mamatay. Hindi ko alam na ganun ang mangyayari, Roma. Patawarin mo ako. Alam mo, masyado na akong pagod. Gusto ko na muna magpahinga, Terence. Pahayag ni Roma bago naglakad patungo sa rest house. Maliit lang ito kaya naman ay agad niyang nakita ang kwarto. Dumiretso siya dito at mabilis na nakahiga sa kama. Subalit, bigla na lang naramdaman ang pagpasok ni Terence sa kwarto. Ramdam niya rin ang paggalaw ng kama. Hudyat na nahiga rin ito sa tabi niya. At maya-maya lamang ay ramdam niya ang pagyakap nito. Pwede bang bumalik tayo sa dati, Roma? Noong panahon na masaya lang tayo na walang pakialam sa lahat. Sobrang saya at puno ng pagmamahalan. Hindi na maibabalik ang lahat. Hanggang dito na lang talaga tayo. Mahal kita, Terence. Pero kailangan ko pa ng panahon para buuin muna ang sarili ko nang wala ka. Kasabay ng pagkawala ng anak natin at ng pamilya ko ay ang pagkawala ko rin sa sarili. Napuno ako ng galit at ng pait. Kaya gusto ko sana muna buuin ulit ang sarili ko bago natin ayusin ang sa atin. Maghihintay ako, Roma. Hihintayin kita. Kahit gaano katagal, kahit walang kasiguraduhan, maghihintay ako. Kasabay ng pagngiti ni Roma ay ang pagtulo rin ng kanyang luha. Sabay nilang ipinikit ang kanilang mga mata at hinayaan na makapagpahinga ang mabibigat nilang puso. Makalipas ang 1 taon, maririnig ang pagkatok sa pintuan. Ma'am Roma, may biglaan po palang meeting with the employees ngayon. May mga concerns daw po kasi sila na kailangan ng masagot ngayon. Ha? Ano daw ang pag-uusapan? Ma'am, mas better po sana na doon na lang namin sa office sabihin. Oh, okay. Let's go. Naglalakad na patungo sa conference room si Roma at nagulat siya na pagbukas niya ng pinto ay ang masayang bati ng mga empleyado ang bumungad sa kanya. Happy birthday, Ma'am Roma! Oh my God! Salamat dahil nag-abala pa kayo sa kaarawan ko. Salamat. Naku, Ma'am. Dapat po pala talagang pinaghahandaan ng kaarawan ng isang napakabait na taong kagaya nyo. Halika na po at kumain. May dinala po kaming handa nyo. Salamat sa inyo, ha? Hindi ko ito makakalimutan. Walang anuman po, Ma'am. Ito po ay munting pasasalamat din po namin dahil binigyan nyo kami ng pagkakataon na makapagtrabaho dito. O siya, sige na. Maiwan ko na muna kayo, ha? May kailangan lang akong puntahan. Sige po, Ma'am. Bumalik po kayo, ha? Sure. Sige, mauna na ako. Maraming salamat ulit. Nakangiting lumabas ng kanyang building si Roma. Sumakay siya sa kotse at agad pinaandar ito. Malapit lamang ang pinuntahan niya, kaya naman ay wala pang 10 minuto ay narating niya na ito. Kamusta ka, Nanay? Birthday natin ngayon. Kung nandito ka lang sana, sobrang saya ng araw na ito. Pero alam kong masaya ka na rin dyan. Dahil kasama mo si Papa, ang kapatid, at ang anak ko. Humahagulgol si Roma habang nasa harap ng pinaglibingan ng kanyang mga magulang. Bigla namang may kamay na humagod sa kanyang likod. Napatingin siya dito. Happy birthday, Roma. Nakangiting saad ni Terence sa kanya sabay abot ng bulaklak. Terence? Nabuhayan ng loob si Roma matapos makita ang lalaki. Kamusta ka na? Miss na kita. Pasensya ka na kung nagpakita ako sa'yo pero huwag kang mag-alala, aalis din ako agad. Dahil gaya ng sabi ko, maghihintay ako. Tatalikod na sana si Terence, subalit agad siyang pinigilan ni Roma. Huwag ka nang umalis, Terence. Napalingon sa kanya ang lalaki. Naghihintay sa idudugtong ni Roma subalit mga labi ni Roma ang sumalubong sa kanya. Malalim ang halik nito sa kanya na agad din niyang ginantihan. Nang matapos ay muling nagsalita si Roma. Hindi mo na kailangan pang umalis dahil handa na akong muling buksan ang puso ko sa'yo. Anong ibig? Pinutol ni Roma ang sasabihin ng lalaki. Mahal na mahal kita, Terence, at hindi ko nahahayaan pa na mapaglayo pa tayo sa kahit anong paraan. Napatitig sa kanya ang lalaki habang patuloy sa pagtulo ng mga luha.
Maya-maya lamang ay maingat niyang hinagka ng babae. Mahal na mahal pa rin kita, Roma, at simula ngayon, hindi na ako papayag na masaktan ka pa ng kahit sino. Mula sa araw na iyon, ay muling nabuo ni na Roma at Terence ang kanilang mga sarili. Natuto silang patawarin at kalimutan ang mga masalimuot na pangyayari sa kanilang buhay. At sa huli, ay nanaig ang pagmamahalan nilang dalawa at masayang namuhay ng magkasama.